Follow us on Facebook at fb.com/pacboyanime. Becky, sabihin mo sa akin, bakit wala si Sarah dito? Saan ba siya nagpunta? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po talaga alam kung nasan po nagpunta si Miss Sarah. Sinungaling ka! Ang sabi nila James at Molly ay hindi nila alam kung nasan siya at ikaw lang nakakaalam. At imposibleng hindi mo alam kung nasan si Sarah. Totoo po yan, Miss Minching. Hindi ko po talaga alam kung saan siya nagpunta. Ikaw, Becky, ha? Palagi mo nalang pinagtatakpan ang ginagawa ni Sarah! Wag! Huwag niyo po ako sasaktan, Miss Minching! Ate, tama na! Humanda ka sa akin! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Minahon ka! Bitiwan mo, Carmela! Turuan ko siya ng leksyon! Lavinia, anong ginagawa mo dito? Kasi po, meron po sana akong gustong sabihin. Sige, sabihin mo na. Miss Minching, alam ko po kung saan nagpunta si Sarah. Ano? Alam mo kung nasan? Sabihin mo sa amin. Sige po. Ikukwento ko po sa inyo. Nakita ko pong palihim na lumalabas si Sarah ng dormitory at nagpunta po siya sa kabilang bahay. Nasa kabilang bahay? Opo. Tama po yan, Miss Minching. Ate, pakiusap! Ate, pakiusap. Ginagalit niya ako. Kung totoong nasa kabilang bahay nga si Miss Sarah, ano naman kayang dahilan at nagpunta siya doon? Hindi ka ba talagang nakakaintindi, Amelia? Pasensya na, ate. Matigas na naman ang ulo ng batang yan. Akalaan mo bang umalis na lang bigla sa dormitoryo nang hindi nagpapaalam? Hindi ko na siya mapapatawad ngayon. Pero ate, hindi magagawa yan ni Miss Sarah. Tumigil ka dyan, Amelia! Hindi ako papayag na gawin niya ang anumang gustuhin niya. Kakalit ka rin ko siya pabalik dito. Pero ate... Ano bang ginagawa niyo dito? Bumalik kayo sa mga silid niyo ngayon din! Opo. Pakiusap, ate! Paumanhin sa'yo. Ako pala si... Kilala ko po kayo. Kilala mo pala ako. Gusto ko makausap ang iyong amo. Maghintay lang po kayo sandali. Master, si Miss Minchin po na tiga kabilang bahay ay gusto po kayong makausap. Huwag kang mag-alala. Mrs. Carmichael, kung maaari ay pakibihisan lang siya.
Masusunod po. Halika, Miss Sarah. Mr. Carmichael, Ano po yun? sa tingin ko ay hindi mo nakakailanganin pang pumunta doon sa kabilang bahay. Tama nga kayo. Ramdas, papasukin mo ang bisita. Pasensya na po sa paghihintay. Sige po, tumuloy na po kayo. Encoded by Carl 16. Paumanhin po sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Miss Minchin at ako ang may-ari ng dormitoryo ng mga kababaihan sa kabilang bahay. Ako nga pala si Chris Ford. Ikanagagalak kitang makilala. Paumanin sa iyo at meron kasi akong karamdaman. At siya naman si Mr. Carmichael. Siya ang aking legal advisor. Legal advisor? Ang totoo niyan, Miss Minchin, ay gusto ka sanang makausap ni Mr. Carmichael tungkol sa isang bagay bilang aking kinatawan. Ano ang ibig mong sabihin? Nagbibiro po ba kayo, Mr. Crisford? Sobra naman siguro kung ipagkakatiwala pa sa inyong legal advisor ang problema ng bata. Hindi po ba, Mr. Crisford? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang batang babae na sinasabi ko, alam niyo kasi, isa siyang ulilang lubos at isa siya sa aming tauhan na kinukup-kup ko at inaalagaan. Pero lumabas siya ng walang pahintulot, kaya dapat ko siyang pag-aralan para hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Di po ba tama, Mr. Crisford? At siya nga po pala, Mr. Crisford, humihingi ako ng inyong tawad sa kanyang inasal kasi hindi ko alam na mag-isa siyang palihim na nagpunta dito at hindi siya nagpaalam sa akin. Ang ibig mo bang sabihin ay yung batang babae? Oo, at ang pangalan niya ay Sarah, Sarah Crew. At ang sabi nila sa akin ay nagpunta mismo dito sa bahay na ito si Sarah. Sa tingin ko ay baka hindi niya naintindihan kung bakit nandito ang batang babaeng sinasabi niya. Mr. Carmichael, ikaw nga magpaliwanag sa kanya. Kung ganon, ipaliliwanag ko sa'yo. Una sa lahat, si Miss Sarah Crew, ang batang gusto mong kunin, ay hindi na siya babalik sa lugar nyo at dito na siya kay Mr. Crisford titira. Ano? Ano sinabi mo? Hindi niyo basta pwedeng kunin si Sarah at walang ibang pupuntahan si Sarah kundi doon sa lugar ko. Nagkakamali ka dahil hindi na muling babalik pa doon sa atik si Miss Sarah Crew. Dahil simula sa araw na ito, dito na sa mansyon ni Mr. Crisford titira si Miss Sarah Crew. Hindi kita maintindihan. Ang totoo kasi, matalik na kaibigan ni Mr. Crisford ang pumanaw na si Mr. Crew, na papa ni Miss Sarah Crew, na siyang tagapagmana ng pinakamalaking minahanang brilyante sa buong mundo. Tagapagmana ng pinakamalaking minahan ng diamond sa buong mundo. At itong si Mr. Crisford naman, ay pinaghahanap ang nag-iisang anak na babae ni Mr. Crew. Ngayong nakita ng nag-iisang anak ng namayapang si Mr. Crew, ipapamana lahat sa nag-iisa niyang anak na babae na si Miss Sarah Crew ang lahat ng kanyang kayamanan. At isa pa, mag-isa lang sa buhay si Mr. Crisford at wala siyang tagapagmana. Kaya nakapagdesisyon na si Mr. Crisford na ipamamana niya ang lahat ng kanyang kayamanan kay Miss Sarah Crew. Matagal na itong pinaplano ni Mr. Crisford. At pagkatapos nun ay... si Sarah na ang pinakabatang may-ari ng minahan ng brilyante sa buong mundo. Tama po kayo. At simula sa araw na ito, tatawagin na siya bilang prinsesa ng mga brilyante. Inalagaan namin ang buong puso si Miss Sarah Crew nung pagkamatay pa lang ng kanyang papa. At sigurado ako nagpapasalamat siya sa... tama, sigurado ako nagpapasalamat siya sa akin. Ganon po ba? Sige kung ganun, tignan na lang natin kapag bumaba na siya dito.
Sara, Kumusta po, Miss Minchin? isa na siyang prinsesa ng mga brilyante. Brought to you by Packboy Anime. Marami pong salamat sa pagdala niyo ng Eto, sulat. Miss Amelia, meron pong sulat na dumating. At para kanino naman yan? Kay Miss Sarah po ang sulat. Ano? Kay Miss Sarah? Patingin nga. Galing sa presinto ng Bombay, India. Galing daw sa India. Ano kaya nilalaman ng sulat? Baka ipapakulong nila si Sarah. Hindi maaari. Hindi makukulong si Mama Sarah. Miss Amelia, ano kaya kung basahin na lang natin? Hindi maaari. Hindi magandang asal ang basahin ng sulat ng iba, lalo na kung walang pahintulot. Pero, hindi pa po bumabalik si Sarah. Baka naman importante po yung sinasabi ng istasyon ng pulis dyan sa sulat. Sige, babasahin ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Alam kong hindi tama ito, pero sige, babasahin ko ang nilalaman ng sulat. Ito palang sulat na ito ang sagot sa sulat ni Miss Sarah sa presinto ng Bombay, India. Ano kaya tinanong niya sa istasyon ng pulis sa India? Mga bata, makinig muna kayo. Siguro tinatanong ni Miss Sarah sa presinto sa India tungkol sa pagkamatay ng kanyang papa. Ang sabi dito, namatay sa aksidente si Mr. Ralph Crew sa minahan ng brilyante sa hinterland. Ngunit dahil sa kanyang pagkakautang na siyang pinagtatalunan, ay binayaran na ng kanyang business partner na si Mr. Chris Ford upang malinis ng utang na ito. Ang batas ng korte ay hindi binawi ang kondisyon ng pagkalugi ng minahan dahil natuklasan nila na ito ang pinagmumulan ng pagkakaroon ng mga magaganda at maunlad na negosyo. Si Mr. Chris Ford naman ay bumalik sa bansang Inglaterra para makakuha ng balita para sa kanyang tagapagmana. Siya yung nakatira sa kabilang bahay, si Mr. Chris Ford. Siya po yung nakatira sa kabilang bahay. Totoo po ang sinasabi ko, Miss Amelia. Maniwala po kayo.
Ate, ayos ka lang? Ay. Molly! James! Tulungan niyo ako dito! Ano na naman kaya ang nangyari? Si Mr. Crisford sa kabilang bahay, ang isa sa nagmamay-ari ng minahan ng brilyante ay pinaghahanap si Miss Sarah? Tama ang narinig mo. Hindi ka man makapaniwala pero totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ang akala ko pa naman ay mapapasa kamay natin ang swerte at hindi natin inaasahan. Naglaho itong parang bula. Ano ba itong aking nagawa? Ay, naku naman! Tama ka! Kasalanan mong lahat ng ito! Napakalupit mo kasi, ate! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala na ang lahat! Amelia, pakiusap mo, minahong ka. Sinasabi mong huminahon ako? Makinig ka sa akin. Alam ko na hindi ako kasing talinong tulad mo. At ayoko magsalita ng masama laban sa'yo. Kasi natatakot ako na baka magalit ka sa akin. Pero hindi na ngayon, ate. Hindi na ako katulad ng dati. Amelia. Alam mo ba, ate, sa totoo lang, mas makabubuti sana kung noong araw na yun ay napakaganda sana ng ipinakita mong pagtrato kay Miss Sarah Crew. Pero kabaliktaran lahat ng ginawa mo. Binihisan mo sana siya ng maganda at komportable tulad ng mga bata dito. Pero hindi ganun na nangyari. Pinagsuot mo siya ng basahan at pinatulog mo pa siya sa kwadra. Pero pilit pa rin siya nagtrabaho ng mabuti. Amelia, wag mo akong sisigawan ng ganyan. Sinabi na tumigil ka! Huwag kang sumabat kasi hindi pa ako tapos. Dahil punong-puno na talaga ako sa mga kalupitan mo. Alam mo ba, si Sarah Crew ay napakabait na bata. Kung pinakitaan mo sana siya ng kabaitan, ay magiging mabuti din sana siya sa'yo. Pero hindi ka naging mabait sa kanya. At alam ko na siguro kung bakit. Kasi di hamak na mas matalino pa si Sarah kumpara sa'yo. Kasi ayaw mo sa kanya kaya gano'n na lang ang trato mo kay Sarah. Amelia, Kaya ngayon ay wala na ang sinasabi mong swerte at naglaho na sa ere na parang bula. At hindi rin magtatagal. Kapag nalaman ng mga magulang ng bata, aalisin nila dito ang kanilang mga anak. Dahil sa masamang pagtrato mo kay Sarah. Hindi mo ba inisip na sa pagmamalupit mo sa bata ay parang binaliwala mo na rin ang dormitoryo? Sa bandang huli, malalaman ito ng mayor at sasabihing, huwag kayong pupunta dito. Dahil may multo ang dormitoryo. tama na, Amelia. Pakiusap, Amelia, tumigil ka na. Oh, patawad. Kasalanan ko ang lahat ng ito.
Miss Sarah, alam kong hindi ka na babalik. Ginoong Ramdas? Ah! Wow! Pasasalamat daw po ni Miss Sarah para lang sa inyo. Salamat at hindi ako kinalimutan ni Miss Sarah. Ang sabi niya ay hindi kanya makakalimutan. Pinabibigay nga pala sa iyo ang sulat na ito galing kay Miss Sarah. Aba, may sulat pa si Miss Sarah.